Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1541. Mensahe. Yiwa. Bigyan mo ako. Niyakap ni Little Yi ang butil habang napuno ng pagnanasa ang kanyang mukha. Parang lalabas na ang laway sa bibig niya. Lubos niyang pinagnanasaan ang bagay na ito sa simula pa lang. Gayunpaman, pinag-aaralan ito ni Xiaoyan, at wala siyang nagawa tungkol doon. Agad siyang nagpakita nang makita niyang si Xiaoyan ay balak ng sumuko. Nagulat si Xiaoyan matapos makitang lumitaw si Little Yi. Lumalaki ang katalinuhan ni Little Yi. Nagamit pa niya ang kanyang malambing na boses para magbitaw ng ilang salita, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig siya ni Xiaoyan na aktibong humiling ng isang bagay. Hindi kapakipakinabang na itago ang bagay na ito. Kumunat ang noo ni Xiaoyan at sumagot. Bagaman ang butil na ito ay naglalaman ng kapangyarihang lumalamon, hindi ito naghihiwalay sa pagitan ng mga kaaway at mga kaalyado. Higit sa lahat, nilamon ng bagay na ito ang puwersa ng buhay ng isang tao. Ang sinumang maglagay ng bagay na ito sa loob ng katawan ng isang tao ay malamang na tumanda at mahina. Ipinilig ni Little Yi ang kanyang maliit na ulo. Isang kulay rosas na apoy ang lumabas sa kanyang katawan at bumalot sa itim na butil. Pagkatapos nito, pilit nitong pinagsanib ang butil na ito sa kanyang katawan. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan matapos makita ang sabik na kilos ni Little Yi, ngunit hindi niya ito pinigilan. Bagamat si Little Yi ay isa lamang apoy na espiritu, nagtataglay siya ng matalas na pandama pagdating sa panganib. Hindi siya kikilos ng ganito kung talagang nakakasama ang itim na butil. Ang butil ay mabilis na sumanib sa katawan ni Little Yi habang pinapanood ni Xiaoyan. Sa sandaling malapit nang mawala ang butil, isang hibla ng napakalamlam na itim na apoy ang biglang lumabas sa katawan ni Little Yi. Pagkatapos nito, mabilis itong tumungo sa kanyang ulo. Sina Xiaoyan at Little Yi ay nagbahagi ng mental connection. Kaya, natural na nakita ni Xiaoyan ang hindi inaasahang pagbabago. Mabilis na nagbago ang ekspresyon niya. Puff. Hindi natarante si Little Yi dahil sa biglaang pagbabagong ito. Mabilis na nabuo ang mga linyang gawa sa pink na apoy. Ang mga linyang ito ay naging firenet na pumipigil sa itim na apoy. Pagkatapos nito, mabilis na lumiit ang web na gawa sa apoy, napilit na nabasag ang tipak ng itim na apoy sa isang malaking itim na liwanag na lugar. Sa wakas, isang apoy ang lumipas at pinagsanib ang itim na liwanag na lugar sa katawan ni Little Yi. Ang pink flower lotus fire seal sa noo ni Little Yi ay unti-unting nagsiwalat ng karagdagang itim na linya matapos ang itim na liwanag na spot na ito ay sumanib sa katawan ni Little Yi. Sa isang sulyap, mukhang misteryoso ito. Yiwa. Matapos lunukan ng lubusan ang itim na liwanag, biglang inabot ni Little Yi ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang bakanteng espasyo sa kanyang harapan. Mabilis na nabuo ang isang invisible ripple. Ang enerhiya sa paligid ng lawa na ito ay mabilis na natipon sa kanyang palad. Sa loob ng maikling sandali, ang enerhiya ay naging isang limang kulay na batik-batik na kristal. Ang kristal na ito ay nilamon ni Little Yi. Si Xiaoyan ay natigilan habang pinapanood ang eksenang ito. Matapos makapasok ang maruming kristal na enerhiya sa katawan ni Little Yi, mabilis itong nahiwalay sa mga alon ng aboriginal na enerhiya na lumitaw sa loob ng katawan ni Xiaoyan nang walang dahilan. Natigilan ang mukha ni Xiaoyan. Ilang sandali pa bago pumasok sa isip niya ang isang ideya. Sinimulan niyang pinuhin ang dalisay na enerhiya na iyon at gawing daochi, na pagkatapos ay pinagsama niya sa kanyang katawan. Ang enerhiya na ito ay isang bagay na ang maliit na bagay na ito ay nauwi sa pagpapakain pabalik sa akin. Nag-iinit ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa Little Yi na nasa harapan niya. Ang lakas na ibinigay sa kanya ay nagmula sa maruming kristal na kinain lang ng batang ito. Ang mga kristal na enerhiya na ito, na hindi na-absorb ni Xiaoyan, ay naging purong enerhiya pagkatapos dumaan sa katawan ni Little Yi. Ang isang bahagi ng enerhiya na ito ay pagkatapos ay ibinalik sa kanya. Yiwa. Buong pagmamalaking iniling ni Little Yi ang maliit nitong ulo. Matapos ma-absorb ang energy crystal, tila lumiwanag ng kaunti ang kulay rosas na apoy sa kanyang katawan. Bukod dito,
Malabong matukoy ni Xiaoyan na ang kasalukuyang Little Yi ay bahagyang mas malakas kaysa dati. Ang maliit na bagay na ito. Maaari talagang magsanay. Sumilay ang sorpresa sa mga mata ni Xiaoyan matapos mabuo ang ideyang ito sa kanyang puso. Ang kapangyarihang lumalamon na iyon ay nagbigay daan kay Little Yi na sumipsap ng enerhiya mula sa paligid upang palakasin ang kanyang sarili na parang tao. Kung ito talaga ang kaso, si Little Yi ay magiging mas malakas at mas malakas sa hinaharap. Si Xiaoyan, na konektado sa pag-iisip kay Little Yi, ay makakapagpataas din ng kanyang sariling lakas. Sa ganitong paraan, tila si Xiaoyan ay nakakuha ng karagdagang librerag manggagawa. Bukod dito, ito ay isang manggagawa na hindi marunong magreklamo o makaramdam ng pagod. Mukhang hindi sinasadyang nakakuha ako ng magandang resulta. Hinaplos ni Xiaoyan ang kanyang baba. Wala siyang kahit kaunting ideya kung paano pinuhin ang apoy ng binhi ng Nihility Devouring Flame. Ang tanging magagawa niya ay random na pagtatangka na pinuhin ito. Gayunpaman, maswerte na si Little Yi ay nagyabang ng kakaibang konstitusyon. Bilang isang Heavenly Flame, nagawa nitong tanggapin ang kakaibang kakayahan na ito na orihinal na kabilang sa Nihility Devouring Flame. Hahaha. Mukhang nakagawa ka ng kakaiba sa pagsasanay na ito. Isang pamilyar na matandang tawa ang biglang lumitaw habang si Xiaoyan ay natutuwa sa mga resulta ng kanyang pagsasanay. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at nakita si Yao Lao na lumapag mula sa langit. Naglakad ang magkabilang paa niya sa ibabaw ng lawa. Ngumisi si Xiaoyan at nagtanong. May problema ba sa loob ng alyansa? Mayroon bang anumang aktibidad mula sa Hall of Souls? Oo, maayos ang lahat. Tungkol naman sa Hall of Souls, ang ilan sa mga branch hall na nakita namin ay inilipat base sa impormasyong natanggap namin kamakailan. Marahil ay natatakot sila na muli tayong mag-atake at sirain ang branch hall na iyon. Hinimas ni Yao Lao ang kanyang balbas at tumawa. Nalipat. Kumunat ang noo ni Xiaoyan nang marinig ang balitang ito. Sa hindi malamang dahilan, nadama niya na ang mga kamakailang aksyon ng Hall of Souls ay medyo kakaiba. Dahil sa kanilang karakter, hindi nila matiis ang kahihiyan sa pagdurusa ng gayong pagkawala sa mga kamay ng Sky Mansion Alliance. Pakiramdam mo ba may mali? Napangiti din si Yao Lao matapos makita ang ekspresyon ng mukha ni Xiaoyan. Mabilis siyang bumuntong hininga. Nabanggit ko na parang may binabalak ang Hall of Souls. Kung hindi sila makakaipon ng mga kaluluwa sa loob ng napakaraming taon. Bagamat hindi ko alam kung ano ang plano nila, malamang na hindi magandang balita para sa atin kung papayagan ang Hall of Souls na kumpletuhin ito. Tumanggaw si Xiaoyan. Ang pagkatalo ng Hall of Souls ay naging sanhi ng pagkawala ng malaking mukha nito. Bukod pa rito, ang Han Clan ay hindi nagpakita ng kahit kaunting aktibidad. Naging mahirap para sa isa na malinaw na malaman kung ano ang pinaplanong gawin ng misteryosong angkan na ito. Magpapadala ako ng ilang especially iya para partikular na imbestigahan ang bagay na ito. Sana, makakuha tayo ng ilang impormasyon. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Parang pinipiga ang puso niya. Bagamat ang kanyang lakas ay umabot na sa ikalimang bituin ng klase ng Daosheng, hindi pa rin niya nagawang iligtas ang kanyang ama mula sa angkan ng Han. Hindi niya kailanman naisip na puwersahang pumasok sa angkan ng Han mula pa noong una. Hindi dahil sa takot siya, sa halip ay dahil hindi siya kayang bayaran ng kasalukuyang angkan ng Xiao na dumanas ng sakuna. Kung may nangyari sa kanya, walang makakaligtas sa kanyang ama at mabubuhay ang Xiao clan. Sa makatuwid, hindi siya kukuha ng ganoong malaking panganib maliban kung siya ay lubos na nagtitiwala. Ang 5-star Daosheng ay hindi pa rin sapat. Ang mga mata ni Xiaoyan ay kumikislap. Hindi na niya kailangang matakot sa Hall of Souls gamit ang kanyang lakas, ngunit ang Hall of Souls ay isa lamang panlabas na paksayon para sa Han Clan. Ang kanyang tunay na kaaway ay ang pinakamisteryoso at pinakadakilang nilalang sa loob ng kontinente ng Daoqi, ang Han Clan. Ang 5-star Daosheng ay itinuturing na isang peak expert kahit saan pa. Gayunpaman, kung nais ng isa na labanan ang angkan ng Han, hindi pa rin ito sapat. Noon, taglay ni Xiao Zuan ang lakas ng isang 9-star Daosheng, ngunit nauwi pa rin siya sa pagkamatay ng mga kamay ng Han Clan.
Ang isang 5-star daw siyang lamang ay hindi makakakilos ng isang alon. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang naging medyo makulimlim pagkatapos ng ganoong pag-iisip. Sa kanyang kasalukuyang lakas, wala nang anumang shortcut na natitira upang mabilis na itaas ang kanyang lakas. Nakuha na niya ang Purifying Demonic Lotus Flame. Ang pangalawang ranggo na Nihility Devouring Flame ay nakarating na sa mga kamay ng Han Clan. Tulad ng para sa una sa Heavenly Flame Rangkang. Mapait na tumawa si Xiaoyan. Ang bagay na iyon ay hindi maaaring ilarawan ng sapat ng mga salitang divine object. Ang isa ay nangangarap ng gising kung ang isa ay nag-iisip na makuha ito. Natatakot ako na makakalimutan ko ang higit pang mga Heavenly Flames. Marahang bamantong hininga si Xiaoyan. Isang espiritual na liwanag ang biglang kumislap sa kanyang puso. Binaliktad niya ang kanyang kamay at isang piraso ng jade na may sinaunang aura ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang sinaunang jade ay natatakpan ng mga mahiwagang linya. Sa gitna ng sinaunang jade ay isang bahagyang nakikitang maliit na liwanag na lugar. Ito ang espiritual na imprint ng kanyang ama. Ang jade na ito ay natural na Toshi Ancient God Jade na gustong makuha ng mga Go at Han clans. Bahagyang nagulat din si Yao Lao sa gilid matapos makitang biglang kinuha ni Xiaoyan ang Toshi Ancient God Jade. Nakatitig lang siya kay Xiaoyan na nagtataka. Pinunasan ni Xiaoyan ang sinaunang jade. Dahan-daang hinaplos ng daliri niya ang liwanag na lugar na iyon. Isang paghingi ng tawad ang naramdaman sa kanyang puso. Sa kabila ng pagiging anak, napanood lamang niya ang kanyang ama na nagdurusa sa kamay ng angkan ng Han. Ito ay isang unfilial act. Tatay. Hindi ka nakakalimutan ni Yan Er. Kapag nagkaroon ako ng lakas para magtungo sa Han Clan, tiyak na ililigtas kita sa lalong madaling panahon. Mahigpit na kinagat ng mga ngipin ni Xiaoyan ang kanyang ibabang labi. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim na hangin at pinigilan ang naghuhumindig na emosyon sa kanyang puso. Ang Toshi Ancient God Jade ay nauugnay sa Toshi Ancient God's Mansion. Gayunpaman, ang jade na ito ay nahati sa 8 piraso. Malinaw na imposible para sa akin na tipunin silang lahat. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Isang imahe ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Ito ay isang magma mundo. Nakilala ni Xiaoyan si Tian Wu Zunzi sa lugar na iyon. Ang underground magma world ng Jianan Academy. Naramdaman ni Xiaoyan ang kakaibang aktibidad na nagmumula sa Toshi Ancient God Jade sa lugar na iyon. Ngayong naisip niya ito, isa na talaga itong misteryo. Sa kaibuturan ng mundo ng magma ay may kakaibang mga nilalang ng magma na tila may binabantayan. Ang mundo ng magma sa ilalim ng Inner Academy, marahil ay dapat akong maghanap ng oras upang magtungo doon at magsiyasat sa paligid. Walang magawang umiling si Yao Lao matapos makitang malalim ang iniisip ni Xiaoyan. Marahan siyang umubo at iniabot ang isang beast skin scroll. Sabi niya, ito ay isang mensahe mula sa 9 Serendip Ground Python Tribe. Para sa iyo ito. Tingnan mo. Yao Ming. Nagulat si Xiaoyan nang marinig ang impormasyong ito. Natanggap niya ang balumbon habang medyo hindi sigurado. Pagkatapos noon ay dahan-dahan niya itong binuksan. Isang linya ng pulang salita ang agad na lumitaw sa kanyang paningin. Ang Demon Phoenix ay sumalakay. May kakaibang aktibidad na nagmumula sa 9 Seren Spring. Biglang tumayo si Xiaoyan. Malungkot ang ekspresyon niya. Ang kanyang nakakatakot na aura ay naging dahilan upang maging ang talon sa kanyang likuran ay tumigil sa pag-agos. Kailin. Battle Through the Heavens. Kabanata 1542. Huang Tian. Anong nangyari? Si Yao Lao sa gilid ay nagulat pagkatapos makita ang reaksyon ni Xiaoyan. Nagmamadaling tanong niya. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Ibinigay niya ang balumbon sa kanyang kamay kay Yao Lao. Tinanggap ito ni Yao Lao at nakasimangot. Alam niya ang relasyon ni Xiaoyan at ng 9 Serendip Ground Python Tribe. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay nagsasagawa pa rin ng retreat si Kailin sa 9 Seren Spring sa loob ng 9 Serendip Ground Python Tribe. Sinabi ng balumbon na may kakaibang gawain sa Tagsibol. Malamang na may kaugnayan ito kay Kailin. Hindi katakatakang mag-react si Xiaoyan ng ganoon kalakas. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe.
Ano ang pinaplano ng mga taong ito? Napakunot ang noo ni Yao Lao at nagtaka. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang malakas na aura na lumabas sa kanya. Nagbuo siya ng malaking sama ng loob sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Noong nakaraang pagkakataon, pilit niyang nahuli ang junior tribe chief ng Demon Phoenix tribe at dalawa sa mga elite nitong si Dao Sheng at ginamit sila bilang mga hostage upang matulungan ang Ancient Void Dragon tribe. Ang mga hostage na ito ay naging sanhi ng pagkatakot ng tribo ng Demon Phoenix na kumilos ng walang ingat. Bagamat nalutas nito ang banta na kinakaharap ng sinaunang dragon, lubos din niyang nasaktan ang tribo ng Demon Phoenix. Gayunpaman, hindi natatakot si Xiaoyan na masaktan sila. Bukod dito, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Hindi na gaanong kailangan na makaramdam siya ng takot. Gayunpaman, hindi niya maisip kung bakit magkakaproblema ang tribo ng Heaven Demon Phoenix sa 9 Serendip Brown Python tribe sa sandaling ito. Paano mo tinitingnan ang bagay na ito? Sumulyap si Yao Lao kay Xiaoyan. Bagamat makapangyarihan ang tribo ng Heaven Phoenix, ang Sky Mansion Alliance ay hindi natatakot sa kanila sa kanilang kasalukuyang lakas. Hindi na kailangang i-drag ang alyansa sa bagay na ito. Ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay hindi isang ordinaryong paksayon. Ang alyansa ay nagpapatatag na lamang. Ang ilang hindi kinakailangang problema ay hindi sinasadyang mapupuntahan kung ang alyansa ay makikipagdigma sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Bukod dito, ang Hall of Souls ay tahimik na nakatingin na may masamang hangarin. Inihayag ni Xiaoyan ang kanyang iniisip. Isasama ko ang Little Fairy Doctor at si Qinglin sa Beast Region. Kayong tatlo lang. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Yao Lao. Ang Heaven Demon Phoenix tribe ay hindi isang ordinaryong paksayon. Bukod pa rito, ang Beast Region ang kanilang pangunahing kampo. Bagamat tumaas ang lakas ni Xiaoyan, medyo hindi pa rin nararapat para sa kanya na makipagsapalaran ng mag-isa. Relax. Ngumiti si Xiaoyan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, napakakaunting mga lugar sa paligid ng kontinenteng ito na hindi niya mapupuntahan. Bakit hindi mo isama si Elder Xiao Chen? Saglit na nag-alinlangan si Yao Lao at nagmungkahi na may nag-aalalang tono. Ang alyansa ay kasalukuyang nasa limelight at ang ninuno ng Peel Tower ay isang malaya at madaling tao na mahirap hanapin. Dapat mayroong isang dalubhasa na may kaunting timbang na naruroon sa punong tanggapan ng alyansa. Kung aalis ako, makakaasa lamang tayo sa ninuno na si Xiao Chen. Umiling si Xiaoyan. Sinulyapan niya ang nag-aalalang si Yao Lao at hindi sinasadyang tumawa. Guro, hindi na kailangang mag-alala. Sa aking kasalukuyang lakas, kahit na makilala ko ang isang 6-star Dao Sheng at hindi ko siya matalo, hindi dapat ako mahirapan na tumakas. Bukod dito, ang pinuno ng tribo ng Heaven Demon Phoenix na tribo ay hindi pa umabot sa antas na ito. Hindi na nakapagsalita pa si Yao Lao matapos marinig ang paggiit ni Xiaoyan. Nagtanong lang siya. Kailan mo balak umalis? Hindi maaaring ipagpaliban ang bagay na ito. Aalis na ako. Matagal nang nag-iisa si Kailin. Nagsimula na akong mag-alala. Sa pagkakataong ito, maaari na akong tumungo para tingnan. Ngumisi si Xiaoyan habang sumagot. Napabuntong hininga si Yao Lao matapos itong marinig. Mag-ingat ka. Tumanggaw si Xiaoyan. Wala na siyang sinabi pa. Gumalaw ang kanyang katawan, at naging isang maliwanag na sumugod mula sa malalalim na kabundukan. Pagkatapos nito, mabilis niyang nahanap ang Little Fairy Doctor at si Qinglin. Kasunod nito, ang tatlo sa kanila ay napunit sa kalawakan at mabilis na tumakbo patungo sa Beast Region. Ang malaking sukat ng Beast Region ay hindi gaanong mas mababa sa Central Plains. Bukod dito, ang lugar na ito ay naglalaman ng hindi mabilang na bilang ng mga kagiliw-hiliw na kaganapan tulad ng Central Plains. Ang pinaka-nakakasilaw na pag-iral sa loob ng Beast Region ay walang alinlangan ang tatlong malalaking tribo na nakatayo sa tuktok. Ang tatlong tribong ito ay ang Ancient Void Dragon Tribe, ang Heaven Demon Phoenix Tribe, at ang 9 Serendip Brown Python Tribe. Sa tatlong malalaking tribong ito, ang Ancient Void Dragon Tribe ay hindi nagpakilala sa kanilang sarili sa mahabang panahon. Ang 9 Serendip Brown Python Tribe ay maaaring marami sa bilang,
ngunit ito ay mas mahina kaysa sa Heaven Demon Phoenix Tribe sa mga tuntunin ng kalidad ng mga eksperto. Kaya naman, sa mga taong ito kung saan walang balita tungkol sa Ancient Void Dragon Tribe, ang posisyon ng Heaven Demon Phoenix Tribe sa Beast Region ay hindi naiiba sa Hall of Souls sa Central Plains noong nakaraan. Ang Beast Region ay napakasigla sa panahong ito. Ang pangunahing tauhan ng kasiglahang ito ay ang Heaven Demon Phoenix Tribe at ang Nine Serendip Ground Python Tribe mula sa tatlong dakilang tribo. Sa nakaraan, walang sino man ang makakaasa na ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay maglulunsad ng malaking kampanya laban sa Nine Serendip Ground Python Tribe. Nagmanyobra sila ng maraming eksperto sa loob ng tribo at umaksyon patungo sa punong tanggapan ng Nine Serendip Ground Python Tribe. Bukod dito, pinalibutan nila ang punong tanggapan hanggang sa walang makadaan. Ang hanging hinihila ng mga espada ay nagdulot ng kaunting pagkabalisa sa Beast Region. Naunawaan ng lahat na kung ang dalawang malalaking tribo ay magsisimula ng digmaan, hindi ito isang maliit na labanan tulad ng mga digmaan sa pagitan ng ibang mga tribo. Kaya naman, hindi mabilang na pares ng mga mata ang patuloy na nagmamasid sa sitwasyon matapos ang tribo ng Heaven Demon Phoenix na palibutan ang Nine Serendip Ground Python Tribe. Ang malalim na kalaliman sa ilalim ng lupa, ang network ng ahas sa ilalim ng lupa. Ang punong tanggapan ng Nine Serendip Ground Python Tribe ay natatakpan ng nakaka-pressure na kapaligiran. Ang mga mata ng hindi mabilang na siyam na Serendip Ground Python Tribe experts ay may malamig na kislap habang nakatingin sila sa langit sa labas ng underground network. Ang lugar na iyon ay puno ng mga pigirin ng tao. Maraming malalaking pakpak ang nakatikip sa kalangitan na parang maitim na ulap. Tribal Chief, ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay talagang sumobra na. Talagang pumasok sila sa ating teritoryo. Kung hindi tumugon ang ating tribo, tiyak na magiging biro tayo. Sa oras na iyon, sinong tribo ang maglalakas loob na umasa sa atin? Mahigit sa 100 figure ang nakatayo sa isang maringal na bundok sa gitna ng underground snake network. Isang matandang lalaki na may yelong ekspresyon ang nagsalita sa malalim na boses sa isang malakas na likod. Sumang-ayon ang ilang mga boses matapos tumunog ang mga salita ng matandang ito. Galit na galit sila na ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay magiging mayabang. Elder Mo, ang bagay na ito ay hindi gaanong simple. Ang pinuno ng tribo ng Heaven Demon Phoenix ay personal na namuno sa isang hukbo sa panahong ito. Ang matandang iyon ay may lakas ng isang advanced 5-star Dao Sheng. Sino sa ating Nine Serendip Ground Python Tribe ang makakapantay sa kanya? Nakakunot ang noo ng isang matandang nakasuot ng kulay abo na medyo luma ang mukha habang nagsasalita. Sinusubukan mo bang sabihin na kailangan lang nating panoorin ang Heaven Demon Phoenix Tribe na tumuntong sa ulo ng Nine Serendip Ground Python Tribe sa harap ng napakaraming tao? Malamig na ngumuso ang matanda kanina. Hindi natin ito masasabi. Ang layunin ng tribo ng Heaven Demon Phoenix ay ang pagsasanay ng babae sa loob ng Nine Seren Spring. Kung ibibigay natin siya. Ngumiti ang makalumang lalaking iyon. Bago pa niya matapos ang pagbigkas ng higit pang mga salita, ang malakas na figurang iyon sa harapan ay nagpakawala ng malamig na ungol. Ang mahinang nguso na iyon ay agad na naging sanhi ng pagmamadali ng makalumang lalaki sa kanyang bibig na may medyo maputlang ekspresyon. Ang aking Nine Serendip Ground Python Tribe ay hindi siya ibibigay. Kapag nagawa na natin, iisipin ng ibang tao na ang aking Nine Serendip Ground Python Tribe ay natatakot sa Heaven Demon Phoenix Tribe. Bilang isa sa 3 dakilang tribo, hindi ko kayang mawalan ng mukha. Huwag mo nang banggitin muli ang bagay na ito. Lumingon ang malakas na figure. Puno ng matinding kilos ang mukha niya kahit hindi galit. Ang mukha na ito ay pag-aari ng pinuno ng tribong Nine Serendip Ground Python, si Yao Ming. Ang elder na iyon, na naghahangad ng kapayapaan, ay napigilan lamang ang mga salita sa kanyang bibig pagkatapos marinig ang matatag na mga salita ni Yao Ming. Bumulong siya. Gayunpaman, ngayon ang deadline na itinakda ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Kung hindi natin siya ibibigay. Naduraj ang puso ng lahat kahit na hindi binibigkas ang mga huling salitang iyon. Ang pinuno ng tribo ng Heaven Demon Phoenix, si Huang Tian,
ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas ng isang advanced 5-star na si Dao Sheng. Kahit si Yao Ming ay hindi siya nagawang harangan. Elder Mo, naipadala mo na ba ang mensahe? Nag-isip sandali si Yao Ming bago nagtanong sa malalim na boses. Ito ay naipadala na. Tumanggaw si Elder Mo nang marinig ang tanong na ito. Agad siyang nag-alinlangan. Pero, magmadali ba talaga si Mr. Xiaoyan sa tamang panahon? Ang usapin tungkol sa pagtatalo ng Sky Mansion Alliance sa Hall of Souls ay kumalat na sa buong Central Plains. Maraming tao sa Beast Region na ito ang nakarinig din ng balita. Natural, ang usapin ng pagkatalo ni Xiaoyan sa pinuno ng Hall of Souls ay may kasamang impormasyong ito. Kaya naman, maraming elder ang lubos na umasa sa tagapagligtas na ito. Bagamat hindi sila nang ahas na sabihin na mapipilitin ni Xiaoyan si Huang Tian ng Heaven Demon Phoenix Tribe pabalik, kahit papaano, ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay hindi maglalakas loob na maging ganito ka-arrogant kung siya ay naruroon. Ngayon, tahimik na lang tayong maghintay ng magandang balita. Darating siya. Napangiti si Yao Ming. Tumingin siya sa malayong langit at nagsalita ng may lubos na katiyakan. Yao Ming, 3 araw na. Napagpasyahan mo na ba kung ibibigay mo ang taong iyon o magsisimula ng digmaan? Gayunpaman, itinaas lang ni Yao Ming ang kanyang ulo nang ang isang mahinahong boses na naglalaman ng malakas na presyon ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ng bawat miyembro ng 9 Serendip Ground Python na parang kulog. Ang mga ekspresyon ng mga matandang iyon sa bundok ay naging lubhang pangit matapos marinig ang boses na ito. Malungkot ang mga mata ni Yao Ming. Gumalaw ang kanyang katawan at sumugod siya sa langit. Napalayo ang kanyang mga mata sa bulubundukin. Isang malaking demon phoenix ang nagpapakpak ng isang pares ng 1,000 talampakang haba ng mga pakpak sa kalangitan. Isang purple golden robed figure ang nakatayo habang nasa likod niya ang mga kamay sa ulo ng demon phoenix. Isang pares ng mga gininto ang mata na naglalaman ng hindi kapanipaniwalang dignidad ay bumaril. Punong tribo na si Huang Tian, ang taong nagsasanay sa loob ng 9 Seren Spring ay ang babae ni Xiaoyan. Tumugon si Yao Ming sa malalim na boses. Hahaha. Napakagandang hindi mag-iiwan ng mga bagay. Ang mga mata ng lalaking nakasuot ng lila at gininto ang damit ay nagpakita ng mahinang mapanuksong ekspresyon nang marinig ito. Inagaw ni Xiaoyan ang aking anak at pinagbantaan ang aking tribo. Siya pa nga ang nagtataglay ng mga pakpak ng aking tribong Demon Phoenix. Ang taong ito ay kaaway na ng aking tribong Heaven Demon Phoenix. Sa tingin mo ba ay may pakialam ang haring ito sa pag-iiwan ng mga bagay? Kumunat ang noo ni Yao Ming. Tila ang matandang aswang na ito ay determinado na hulihin si Kailin ngayon. Bibigyan pa kita ng 1 minuto para pag-isipan. Ibigay sa haring ito ang iyong huling tugon. Walang pakialam na tumingin si Huang Tian kay Yao Ming habang dahan-dahan itong nag-aalok sa kanya. Katatapos lang ng kanyang mga salita nang dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Matapos gawin iyon, biglang naging matindi ang kapaligiran ng lupaing ito. 1 minuto ang mabilis na lumipas sa gitna ng tensyon na ito. Gayunpaman, nanatiling madilim ang ekspresyon ni Yao Ming. Hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pagpapasa sa taong iyon. Muling nabuksan ang mga nakapikit na mata ni Huang Tian pagkatapos nitong huling segundo. Isang malamig na lamig ang bumalot sa kanyang mga gininto ang mata. Dahil si Xiaoyan ay may lakas ng loob na bantaan ang haring ito sa aking anak, gagawin din ng haring ito sa kanya. Huhulihin ko ang kanyang babae bago magpasya kung ano ang gagawin. Battle Through the Heavens. Kabanata 1543. Paghaharap sa pagitan ng dalawang tribo. Unti-unting naging madilim ang ekspresyon ni Yao Ming matapos marinig ang malamig na sigaw ni Huang Tian. Tila ang usapin ngayon ay hindi magtatapos ng mapayapa. Ang boses ni Huang Tian ay tumunog mula sa isang lugar sa itaas ng underground network. Nang hindi na binibigkas ang anumang hindi kinakailangang salita, nag-iba-iba ang paligid. Ang kanyang katawan ay sumugod patungo sa 9 Seren Spring na nasa loob ng punong tanggapan ng 9 Serendip Ground Python Tribe. Maraming elder mula sa 9 Serendip Ground Python Tribe ang labis na nagalit matapos makita si Huang Tian na puwersahang pumasok.
Ang aksyon na ito ay walang pinagkaiba sa pagbibigay sa 9 Serendip Ground Python tribe ng isang sampal sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Huang Tian, hindi ka dapat lumampas sa dagat. Ito ang teritoryo ng aking 9 Serendip Ground Python tribe. Bilang pinuno ng angkan, kailangan ni Yao Ming na sumulong sa sandaling ito. Nag-flash ang kanyang katawan at nagpakita siya sa harap ni Huang Tian na may malungkot na ekspresyon. Galit na galit niyang sigaw. Yao Ming, kayo ni Xiaoyan ay tahimik na nagsanibsan at naglunsad ng palihim na pag-atake sa mga eksperto ng aking tribo. Naalala ng haring ito ang bagay na ito. Kung maglakas loob kang pigilan ako ngayon, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpansin sa nakaraang relasyon sa iyong tribo. Walang pakialam ang ekspresyon ni Huang Tian. Ang kanyang mga gininto ang mata ay malamig na pinagmamasdan si Yao Ming. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay kumikislap na lumampas kay Yao Ming. Matagal ko nang narinig na si Chief Huang Tian ay napakalakas. Ngayon, hayaan mo ako, Yao Ming, na matikman ang lakas na ito. Nanlamig ang mga mata ni Yao Ming. Sa sandaling ito, naiisip niya ang malaking pagkakaiba sa pagitan nila ni Huang Tian. Isang malamig na sigaw ang tumunog at ang isang palad na may nakakatakot na puwersa ay galit na nabasag patungo kay Huang Tian habang sinasabayan ng malalalim na sonic boom. Isang walang saysay na pagsisikap. Talagang hindi mo alam ang iyong mga limitasyon. Naging madilim ang ekspresyon ni Huang Tian matapos makita ang pag-atake ni Yao Ming. Bigla niyang pinitik ang mahabang daliri niya at lumabas ang isang gintong balahibo. Bumangga ito sa matalim na palad ni Yao Ming na tila bilis ng kidlat. Shi! Tila gumuho ang matalas na hangin ng palad nang magkadikit ang dalawa. Ang gininto ang liwanag na balahibo na iyon ay parang isang matalas na mahiwagang sandata na gawa sa metal na hindi lamang madaling napunit sa matalas na hangin ng palad ni Yao Ming. Nag-iwan pa ito ng kalahating pulgadang mahabang duguan na sugat sa kanyang napakatigas na kamay. Si Yao Ming ay talagang nagtamo ng mga pinsala sa pakikipag-ugnay. Naging dahilan ito ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. Ang gininto ang enerhiya sa paligid ng kanyang sugat ay mabilis na kumalat na parang lason, na naging sanhi ng pagkamanhid ng laman sa lugar na iyon. Napakadali para sa haring ito na patayin ka. Lumitaw ang figure ni Huang Tian sa harap ni Yao Ming sa paraang parang multo. Ang kanyang walang malasakit na gininto ang mga mata ay sumulyap kay Yao Ming. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at naramdaman ni Yao Ming ang isang napakalaking puwersang dumaloy patungo sa kanya. Isang putok, ang tumunog at pilit niyang ibinaba. Sa wakas, walang awa siyang dumaong sa isang bundok, na agad na gumuho. Tribal Chief. Ang mga elder na iyon mula sa 9 Serendip Ground Python tribe ay nagpahayag ng ibang ekspresyon nang bumagsak si Yao Ming pagkatapos ng hindi man lang tumagal ng isang palitan laban kay Huang Tian. Isang galit ang bumalot sa kanilang mga puso. Malinaw na pinahiya ni Huang Tian ang kanilang tribo. Labanan sila. Ang ilan sa mga elder na may maalab na init ng ulo ay agad na sumingit sa langit na may galit na mga mukha. Bago sila makaatake, iniwas na lamang ni Huang Tian ang kanyang manggas sa malamig at walang pakialam na paraan. Isang nakakatakot na gininto ang liwanag ang nawala at madaling pinaalis ang mga elder na ito sa langit. Sino pa? Ang haring ito ay hindi magpapakita ng anumang awa sa susunod na pagkakataon. Si Huang Tian ay nakatayo sa langit mag-isa. Ang gintong liwanag ay sumipol sa kanyang katawan na parang windmill. Tanging siya lang ang nakakatayo sa langit. Ang lahat ng mga eksperto mula sa 9 Serendip Ground Python tribe ay hindi nakapasok kahit 1,000 talampakan sa paligid niya. Ang nakakatakot na lakas ng isang advanced 5-star Daosheng ay pinakawalan. Maraming 9 Serendip Ground Python tribe elder ang nagpahayag ng mga lilang mukha matapos marinig ang walang malasakit na boses na iyon sa kalangitan. Ang Huang Tian na ito ay ganap na pinahiya sila. Creek. Nagpumilit si Yao Ming na umakyat sa mga pira-pirasong bato sa loob ng bundok. Hindi niya pinansin ang dugong nakasabit sa gilid ng kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa figure ni Huang Tian sa kalangitan na may pulang dugo na ekspresyon. Nakakuyom ang magkabilang kamao niya sa galit, naglalabas ng mga basag na tunog. Bumuo ng formation. Isang malamig na boses na parang talam ang lumabas sa pagitan ng mga ngipin ni Yao Ming.
Bumangon ang isang napakalaking hangarin na pumatay. Naiintindihan. Ang lahat ng elder mula sa Nine Serendip Ground Python Tribe ay sumigaw sa pagkakaisa sa madilim at malamig na mga ekspresyon matapos marinig ang mga salita ni Yao Ming. Hindi bababa sa 100 figure ang tumaas sa langit. Ang mga pahiwatig ng isang mahiwagang aura ay malabo sa pagitan nila. Snake Plate Great Formation. Maraming magaan na haligi ang mabilis na lumabas sa katawan ng mga elder habang ang marami sa kanila ay sabay na sumisigaw. Sa wakas, ang mga haligi ay nagkakabit sa isa't isa. Sa loob ng maikling minuto, 10,000 talampakan malaking porma sayon ang lumitaw sa kalangitan sa harap ng maraming pares ng mga mata. Ang nakakatakot na presyon ay malabo na nagmula sa porma sayon na naging dahilan upang magbago ang mga ekspresyon ng maraming tao. Snake Plate Great Formation. Nakasimangot si Huang Tian habang nakatayo sa langit. Natural na narinig niya ang tungkol sa reputasyon ng porma sayon. Noon, ang Nine Serendip Ground Python Tribe ay umasa sa malaking formation na ito upang patayin ang maraming napakalakas na eksperto. Hindi masama ang porma sayon. Sa kasamaang palad, walang may kakayahang tao bilang mata nito. Nagsalita si Huang Tian sa mahinang boses. Sumulyap ang kanyang mga mata kay Yao Ming, na itinapon ang sarili sa gitna ng formation. His. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Yao Ming habang pinili niyang huwag pansinin ang mga salita ni Huang Tian. Nagbago ang mga seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Isang magaan na haligi ang bumaril sa kanyang katawan at nahalo sa porma sayon, na naging dahilan upang manginig ang buong porma sayon. Ang walang katapusang bilang ng mga energy light pillars ay natipon sa isang baluktot na paraan. Sa wakas, nag-transform sila sa 10,000 talampakan ang haba. Ang malaking ahas ay nagliliwanag ng isang sinaunang aura, na nagpapalabas dito na napakalakas. Bumuo ng Heaven Phoenix Ancient Formation. Ang maraming eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay mabilis na naghiwalay sa malayong kalangitan pagkatapos lumitaw ang malaking ahas. Isang nanginginig na sigaw ang lumitaw sa ibabaw ng lupa pagkatapos ng isang maayos na umuungal. Isang malaking phoenix, na katulad ng laki ng malaking ahas, ang nagpakpak ng 10,000 talampakan na malalaking pakpak nito. Lumitaw ito sa isang paraan na pinawi ang araw pagkatapos tumunog ang sigaw na ito. Nakaharap ito sa malaking ahas. Nakalanghap ng malamig na hangin ang maraming tao sa underground network na ito matapos makita ang nakakagulat na labanang ito sa kalangitan. Maliwanag, hindi nila inaasahan na ang magkabilang panig ay talagang magpapakawala ng kani-kanilang mga porma sayon ng pagbabantay ng tribo. Ang mga mata ni Huang Tian ay walang pakialam habang tinatangay nila ang malaking ahas na nakatayo sa harapan mula sa langit. Gumalaw ang kanyang katawan. Siya ay naging isang sinag ng liwanag habang siya ay bumaril patungo sa Nine Seren Spring. Sugod. Agad na umungal si Yao Ming nang makitang gumalaw si Huang Tuan. Ang malaking ahas na nabuo ng maraming elder ay umindayog sa malaking buntot nito. Ang langit ay nagbuga ng rumaragas ang hangin nang bigla itong sumabog. Tinaas lang ni Huang Tian ang kanyang kilay nang atakihin ng nakakatakot na momentum na ito. Gayunpaman, hindi siya nakialam upang lumaban. Sa halip, nagmamadali siyang pumunta sa Nine Seren Spring nang hindi binabawasan ang kanyang bilis. Hahampasin pa lang ng malaking buntot sa kanyang katawan ang isang malakas at malinaw na sigaw na biglang lumitaw sa langit sa likuran niya. Isang malaking pakpak, na tila gawa sa gininto ang liwanag, ang tumagos sa hangin at bumangga sa malaking ahas. Bang! Isang nakakatakot na ripple ng hangin ang kumalat sa kalangitan. Ang figure ni Huang Tian ay kumislap at lumitaw sa itaas ng Nine Seren Spring sa harap ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Bastos! Galit na galit si Yao Ming matapos makitang matagumpay na si Huang Tian ang pumasa sa kanila. Ididirekta na sana niya ang malaking ahas na lumiko at umatake nang ang malaking phoenix na nabuo ng porma sayon ng kabilang partido ay lumapit upang magpakawala ng isang matalim na pag-atake. Wala siyang choice kundi ituon ang atensyon at harapin ito. Habang si Yao Ming at ang iba pa ay naantala ng mga eksperto mula sa tribong Demon Phoenix, ang walang pakialam na mga mata ni Huang Tian ay itinoon patungo sa Nine Seren Spring sa ibaba niya. Ang ibabaw ng bukal ay nakabuo na ng napakakapal na layer ng matigas na yelo.
Isang napakadilim at malamig na hangin ang patuloy na umaagos mula rito. Talagang pambihira ang babaeng ito ni Xiaoyan. Talagang marunong siyang magsanay sa ganoong lugar. Ilang sorpresa ang bumungad sa mga mata ni Huang Tian. Bagamat maaari siyang pumasok at umalis nitong 9 Seren Spring ayon sa gusto niya, hindi siya nang ahas na manatili dito upang magsanay. Kukunin muna natin siya. Namilog ang mga mata ni Huang Tian. Iniabot niya ang kanyang malaking kamay at walang awa na kinuyam ito patungo sa 9 Seren Spring sa ibaba. Ang walang kapantay na makapal na yelo sa ibabaw ng lawa ay pumutok ng 1 pulgada sa isang pagkakataon. Sa wakas, sumabog ito sa nagyayelong fog sa gitna ng sunod-sunod na pagsabog. Ang tubig dagat ng 9 Seren Spring ay muling lumitaw pagkatapos na maghiwalay ang yelo. Pinaikit ni Huang Tian ang kanyang mga mata. Malabo niyang nakita ang isang hindi pangkaraniwang presyon na nagmumula sa ilalim ng spring. Lumabas ka, hindi nagatubili si Huang Tian. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang kamay at bumangon ang isang nakakapang-alog na bagyo. Maraming mga haligi ng tubig ang nabuo ni Huang Tian. Sa isang iglap, 12-dosenang malalaking haligi ng tubig ang bumaril patungo sa langit. Sila ay lumitaw na lubhang kamanghamanghang. Pinanood ni Yao Ming ang 9 Seren Spring na binaligtad ni Huang Tian. Nakaramdam siya ng matinding galit sa kanyang puso. Gayunpaman, pinipigilan siya hanggang sa hindi na siya makagalaw. Idinadasal na lamang niya sa kanyang puso na sana ay hindi maistorbo si Kailin kahit naiintindihan niya na ito ay isang pagnanasa. Kung magpapatuloy si Huang Tian, maaga o huli ay mahuhuli niya si Kailin mula sa ilalim ng tagsibol. Brother Xiaoyan, natatakot ako na hindi ko matapos ang ipinangako ko sa iyo. Walang pakialam ang ekspresyon ni Huang Tian habang nakatitig sa 9 Seren Spring. Isang whirlpool na umabot na sa ilalim ng bukal ay lumitaw. Nakita ng kanyang mga mata ang whirlpool. Parang may nakikita siyang figure sa puntong iyon. Muling iniabot ni Huang Tian ang kanyang kamay nang makita niya itong bahagyang nakikitang figure. Isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas sa kanyang palad. Gayunpaman, kakalagkarin na sana niya ang figurang iyon mula sa ilalim ng bukal nang biglang manginig ang braso niya. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo at nakita niya ang isang figurang sumugod mula sa abot-tanaw na tila bilis ng kidlat. Isang 10,000 talampakan malaking ilusyon na figure ang pumailan lang sa hangin habang ang figurang ito ay sumugod. Mo! Isang galit na galit at kakaibang tunog ang biglang bumaba mula sa langit. Ang nakakatakot na espiritual na sonic wave na ito ay walang awa na tumama kay Huang Tian, na hindi nakapag-react sa oras, sa isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na bilis. Bang! Lumipad pabalik ang katawan ni Huang Tian matapos tamaan ng mabangis na espiritual na pag-atake na ito. Sa wakas ay pinatatag niya ang kanyang katawan sa isang kahabag-habag na paraan matapos sirain ang ilang mga bundok sa daan. Isang malamig na sigaw na umalangaw-ngaw sa ibabaw ng lupa ang naging sanhi ng kanyang ekspresyon na naging berde sa galit. Matandang aso Huang Tian, naghahanap ka ng kamatayan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1544. Exchange Blues. Ang malamig na sigaw na ito ay parang isang galit na kulog habang ito ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang hindi mabilang na bilang ng mga gulat na mata ay tumingin sa direksyon kung saan nagmula ang sigaw na ito. Ang napakalaking ilusyon na figure ay nawala sa kalangitan kung saan maraming pares ng mga mata ang nagtipon. Isang binata na nakasuot ng itim na may malamig na ekspresyon ang lumitaw sa harap ng maraming titig. Maraming mga padamdam ang ginawang parang ripple. Xiaoyan. Bakit siya nagpakita dito? Ito ay usap-usapan na ang taong gustong ibigay ng Tribong Heaven Demon Phoenix sa 9 Seren Deep Ground Python ay ang babae ni Xiaoyan. Sa hitsura nito, ito talaga ang katotohanan. Hihihi. Mukhang magkakaroon ng magandang palabas sa pagkakataong ito. Ang Xiaoyan na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Kahit ang pinuno ng Hall of Souls ay natalo ng kanyang mga kamay. Si Huang Tian ay talagang nakatagpo ng isang matigas na tao ngayon. Siya ay isang tao lamang. Paano siya maihahambing sa dakilang Huang Tian? Ang lakas ng pakikipaglaban nating mga magical beast ay hindi isang bagay na maikukumpara ng isang tao sa parehong antas.
Ang Xiaoyan na ito ay kasalukuyang nagtatamasa ng isang mahusay na reputasyon sa Central Plains. Dapat nating hayaan siyang maranasan kung gaano kalakas ang ating magical beast na tribo ngayong nakarating na siya sa Beast Region. Brother Xiaoyan. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay agad na nakita ni Yao Ming, na pinipigilan. Iniwas niya ang tingin at mabilis na bumalatay sa mukha niya ang saya. Hanggat nakapagmadali si Xiaoyan sa oras, ang malaking problema ngayon ay malamang na mareresolba. Tumango si Xiaoyan kay Yao Ming sa malayong kalangitan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa Nine Seren Spring sa ibaba. Ikanaway niya ang kanyang manggas at ang mga haligi ng tubig, na pilit na hinugot ni Huang Tian, ay marahang ibinalik niya sa bukal. Nawala na rin ang malaking whirlpool na iyon. Sa wakas ay inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo pagkatapos gawin ang lahat ng ito. Ang kanyang mga mata na nakatusok sa buto ay nanlilisik kay Huang Tian, na dahan daw ang bumangon mula sa isang malaking tumpok ng mga labi ng bato sa di kalayuan. Unti-unting bumangon sa kanyang puso ang isang pagpatay na layunin. Ang pinakadakilang bawal sa panahon ng isang retreat ay ang abalahin ng iba. Kung ang isa ay pabaya, hindi lamang mauuwi sa wala ang pagsisikap ng taong nagsasanay, maaari rin itong ilagay sa panganib ang buhay ng isang tao. Ang walang ingat na kilos ni Huang Tian kanina ay malinaw na nagpahiwatig na wala siyang pakialam sa buhay ni Kailin. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Xiaoyan. Ikaw ba si Xiaoyan? Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay malamig. Nagpakita si Huang Tian ng malungkot na ekspresyon. May gininto ang liwanag ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan bago dahan-dahang sinabing. Sa wakas nandito ka na. Pinaplano mo bang pilitin akong ipakita ang sarili ko? Bahagyang nagtaas ng kilay si Xiaoyan. Tila hindi man lang nagulat ang Huang Tian na ito sa kanyang pagdating. Tila ang target ng Huang Tian ay hindi si Kailin kundi siya. Ikaw ang unang tao sa maraming taon na nang ahas na hulihin ang mga elder ng aking tribo at gamitin sila bilang mga hostage. Tumingin si Huang Tian kay Xiaoyan. Unti-unting pinapakalma ng kanyang katawan ang pagkahilo sa kanyang isipan na nagmula sa walang awan na paghampas ng Yellow Spring Divine Anger ni Xiaoyan kanina. Nararamdaman ko ang pabango ng tribo ng Heaven Demon Phoenix mula sa iyong katawan. Mukhang ito talaga ang sinabi ng mga elder. Taglay mo ang mga pakpak ng Demon Phoenix. Sa 2 puntos lamang na ito, nailagay ka na sa listahan ng dapat patayin ng aking tribong Heaven Demon Phoenix. Ngayon, gagamitin ng haring ito ang iyong buhay para sabihin sa lahat na ang sinumang lalabag sa ating bawal ay papatayin ng walang awa. Matapos tumunog ang huling salita ni Huang Tian, isang maliwanag na gininto ang liwanag ang biglang tumakas mula sa kanyang likuran. Isang pares ng 1,000 talampakang malalaking pakpak na ginto ang kumalat mula sa kanyang likuran. Mula sa malayo, ang gintong liwanag ay napuno ng dignidad at maharlika. Malamig at walang pakialam ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatitig kay Huang Tian. Ngumuso lang siya ng walang pakialam sa maraming krimen na kanyang na-fax. Ang kanyang orihinal na layunin ay hindi ang tunay na makisali sa isang buhay at kamatayan kasama ang tribo ng Heaven Demon Phoenix. Kaya naman, hindi niya binawian ng buhay ang mga ito matapos mahuli ang 2 elder at ang junior tribe chief. Sa halip, ikinulong na lamang niya ang mga ito at pinalaya pagkatapos na unti-unting naging matatag ang sitwasyon sa loob ng Eastern Dragon Island. Mula sa isang tiyak na pananaw, ipinahiwatig niya ang kanyang mga intensyon. Gayunpaman, mula sa hitsura ng sitwasyon ngayon, natuklasan niya na ang kanyang mabait na intensyon ay naligaw ng lugar. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay hindi tiningnan ang kanyang mga aksyon bilang mabait. Sa halip, tiningnan sila bilang isang kahinaan. Dahil ang kanyang kabaitan ay hindi matanggap, maaari lamang niyang gamitin ang pinaka-barbaric na diskarte. Napakahusay, pumatay ng walang awa. Ang Heaven Demon Phoenix ay talagang mapang-api. Gayunpaman, hindi ko alam kung ang pinuno ng tribo na si Huang Tian ay nagtataglay ng kwalifikasyon upang bigkasan ang mga salitang ito. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang tinutuya ang pinuno ng tribo. Huwag mong isipin na mayroon kang kwalifikasyon na kumilos ng mayabang sa harap ng haring ito dahil lang sa natalo mo ang pinuno ng Hall of Souls. Nanlamig ang mga mata ni Huang Tian.
Ang napakalaking gininto ang pakpak sa kanyang likod ay ikinapak. Ang kanyang katawan ay napunit sa kalawakan sa sobrang nakakatakot na bilis. Lumitaw siya sa harap ni Xiaoyan na parang nag-teleport. Ang kanyang malaking kamay ay biglang hamampaz. Ang gininto ang liwanag ay lumundag at naging isang malaking gininto ang kuko na walang awa na dumurog kay Xiaoyan. Matapos ang klon na ito ay umindayog, ang espasyo sa paligid ng Xiaoyan ay agad na sumabog ng malakas. Yellow Spring Palm. Ang nakakatakot na bilis ni Huang Tian ay naging sanhi ng pagtigas ng mga mata ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi siya umiwas. Nagbago ang kanyang selyo ng kamay at tumakas sa kanyang kamay ang 1,000 talampakang laking energy na handprint. Isang pink na apoy ang patuloy na kumikislap sa paligid ng handprint. Tila napuno ito ng lakas. Boom! Isang palad at isang kuko ang nagbanggaan sa isang putok sa langit. Isang mabangis at marahas na enerhiyang hangin ang hamampaz. Maging ang mga ulap sa langit ay pilit na ikinalat. Isang malakas na puwersa ang bumuhos mula sa hidden collision, na naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Xiaoyan. Nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang. Si Huang Tian ay isang advanced 5-star Daosheng. Bukod dito, ang kanyang aktwal na anyo ay isang Heaven Demon Phoenix. Kung makikipag-away siya, hindi makakamit ni Xiaoyan ang malaking kalamangan. Maaaring napilitang bumalik si Xiaoyan, ngunit si Huang Tian ay hindi nagpakita ng mas mahusay. Ang pink na apoy na hinaluan ng energy palm ay gumawa ng nasusunog na amoy mula sa kamay ni Huang Tian. Medyo nagdusa siya dahil sa purifying demonic lotus flame. Talagang karapat-dapat itong maging purifying demonic lotus flame. Malamig at walang malasakit ang ekspresyon ni Huang Tian habang sinusulyapan niya ang kanyang medyo nasunog na kamay. Isang gintong liwanag ang bumungad dito at agad na pinagaling ang sugat na paso. Hindi nagsalita si Xiaoyan. Nanginginig ang kanyang mga balikat at kumalat ang isang pares ng berdeng pulang buto. Ang mga buto ng pakpak ay nakaflap at ang kanyang katawan ay mabilis na napaatras. Ang bilis ng Huang Tian ay napakahusay. Hindi naging kapaki-pakinabang ang pakikipaglaban sa malapitan. Pagtatangkang makipagkumpetensya sa haring ito sa bilis. Tumawa si Huang Tian matapos makitang umatras si Xiaoyan. Ang pares ng mga pakpak sa likod niya ay nakaflap. Ang ingay ng lumaragas ang hangin ay agad na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang kanyang figure ay bumaril kay Xiaoyan hindi sa bilis na nakikita ng mata. Naabutan niya si Xiaoyan sa isang iglap. Bang! Matapos maabutan si Xiaoyan, isang kamao na may gininto ang liwanag na lumilipad sa paligid nito ay walang awa na dumurog sa ulo ni Xiaoyan. Kumunot ang noo ni Xiaoyan habang hinarap ang atake ni Huang Tian. Naikuyom niya ang kanyang kamay. Isang kulay rosas na apoy ang lumitaw. Pagkatapos nito, dumurog ito sa kamao ni Huang Tian sa harapan. Swish! Ang kamao ni Xiaoyan ay tumpak na tumama sa figure ni Huang Tian, ngunit ang kanyang kamao ay tumagos sa figure ng magkadikit. After image. Bahagyang nanliit si Xiaoyan nang makita ang after image na ito. Bigla siyang tumalikod at pinag-cross ang dalawang braso sa harapan niya. Bang! Isang gintong liwanag na kamao ang nabasag sa espasyo nang lumingon si Xiaoyan. Ang kamao ay tumama sa kanyang mga braso na parang kulog. Ang nakakatakot na puwersang iyon ay nagpalipad pabalik kay Xiaoyan ng libu-libong talampakan. Ang lumilipad na anyo ni Xiaoyan ay nagsimulang maging matatag nang ang isang matalim na hangin ng palad ay mabangis na lumipad patungo sa kanya bago pa man niya maiangat ang kanyang ulo. Ang bilis na iyon ang naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng isa. Xiaoyan, hahayaan kitang maranasan ang Demon Phoenix Steps ng aking Heaven Demon Phoenix Tribe. Maraming golden after images ang patuloy na lumitaw sa paligid ni Xiaoyan sa kalangitan. Isang makapal na puno ng matalim na hanging kamao ang tumakip sa bawat bahagi ng katawan ni Xiaoyan. Ang nakakatakot na hanging kamao ay nabasag ang espasyo sa loob ng 1,000 talampakan sa mga piraso. Nakakatakot na bilis. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay nagdadalubhasa sa bilis sa simula. Kahit na ang isang elite na 6 na bituin na si Daosheng ay hindi makakahabol sa kanya. Si Xiaoyan ay maaaring ituring na nakatagpo ng isang mahigpit na kalaban sa pagkakataong ito. Ito ay rumored na siya ay masyadong mabilis. Gayunpaman,
Ang bilis na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng Tribal Chief Wang Tian. Tahimik na umiling ang hindi mabilang na bilang ng mga taong nanonood sa nakasisilaw na labanan. Bahagyang kumunot ang noo ni Yao Ming sa di kalayuan nang makita ang eksenang ito. Bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Sa hitsura ng kasalukuyang sitwasyon, tila nahulog si Xiaoyan sa isang dehado. Bang! Ang figure ni Xiaoyan ay patuloy na nananatili sa isang maliit na lugar na napapalibutan ng mga siksik na tao habang nagsagawa siya ng ilang mabilis na pag-iwas na mga aksyon. Si Wang Tian ay maaaring ituring na pinakamabilis na kalaban na kinaharap ni Xiaoyan sa lahat ng mga taon na ito. Ang bilis ni Wang Tian ay isang bagay na kailangang aminin ni Xiaoyan na hindi siya katugma. Bilang miyembro ng Heaven Demon Phoenix Tribe, si Wang Tian ay talagang likas na matalino. Nang magsimula na silang magpalitan ng suntok, si Xiaoyan ay nahuli na at medyo miserable dahil sa bilis ng kanyang kalaban. Ang mga anino ng kamao na ito ay maaaring magmukhang mga ilusyon, ngunit ang mga ito ay magiging totoo sa isang iglap kung sila ay damapo sa katawan ng isang tao. Sila ay lumitaw na kakaiba at hindi maarap. Sa kabutihang palad, ang karanasan sa pakikipaglaban ni Xiaoyan ay napakayaman. Kaya naman, mabilis siyang kumalma pagkatapos mahulog sa isang dehado. Unti-unti niyang itinoon ang kanyang isip habang umiiwas siya at naghahanap ng mga senyales ng paggalaw ni Wang Tian. Talagang hindi niya kayang ikumpara kay Wang Tian ang bilis, ngunit mayroon siyang isang bagay na hindi taglay ni Wang Tian. Ito ay isang malakas na espiritual na lakas. Ang madilim na itim na mga mata ni Xiaoyan ay napuno ng maraming gintong liwanag na figure. Ang mga mukha ng mga taong ito ay naglalaman ng parehong siksik ng ngiti. Ang malalakas na hangin ng palad ay patuloy na tumama sa mga nakamamatay na lugar sa paligid ng katawan ni Xiaoyan sa loob ng maikling dosenang segundo, na naging sanhi ng pag-ikot ng dugo sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, ipinikit lamang ni Xiaoyan ang kanyang mga mata pagkatapos mahulog sa isang dehado. Bahagyang bumagal din ang kanyang bilis ng pag-iwas. Ngunit ang mas mabagal na bilis na ito ay nagkataon na nakaiwas sa maraming anino ng kamao. Nakapikit ang dalawang mata ni Xiaoyan. Ang kanyang espiritual na pagdama ay kumalat sa paligid. Ang mga nakapaligid na liwanag na figure, na hindi mahuli ng kanyang mga mata, ay unti-unting bumagal. Matapos bumagal ang mga figure na ito, biglang idinilat ni Xiaoyan ang kanyang nakapikit na mga mata. Ang siksikan ng mga gintong liwanag na figure sa kanyang mga mata sa wakas ay naging ilusyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1545. Nine-colored light pillar. Ang tinatawag na Demon Phoenix Steps ay ganito lang kahusay. Ang mga gininto ang liwanag na figure na kumalat sa kalangitan ay mabilis na nawala sa maitim na mga mata ni Xiaoyan. Nagsama-sama sila sa isang figure na lumitaw sa kanyang kaliwa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang puso. Tuluyan ng binaliwala ng katawan niya ang hanging kamao sa paligid niya. Mabilis na lumabas ang clan tato sa kanyang noo. Biglang tumaas ang aura niya sa mga sandaling ito. Tumaas ito sa intermediate level ng ikalimang bituin ng Dao Sheng class. Kumulat ang mga daliri ni Xiaoyan habang tumataas ang kanyang aura. Ang pink na apoy ay mabilis na natipon sa dulo ng kanyang daliri. Sa wakas, ito ay naging kalahating pulgadang malakristal na daliri. Tumagos ito sa maraming figure ng tao at walang awa na idiniin ang kamao sa likod ng gintong liwanag. Sizzle. Ang gininto ang liwanag sa paligid ni Xiaoyan ay agad na lumabo matapos ang pink na kristal na daliri ay dumaikit sa kamao. Naglaho sa wala ang makapal na punong gintong liwanag. Sa wakas, ang ganap na nakatulala na si Wang Tian ay lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Nagulat siya nang malaman na nakita talaga ni Xiaoyan ang kanyang Demon Phoenix Steps at natagpuan ang kanyang aktwal na katawan. Fire Gathering Finger. Ang kristal na pag-ataking ito na nabuo mula sa Heavenly Flames ay isang bagay na maipapalabas lamang ng maayos dahil sa makapangyarihang espiritual na lakas ni Xiaoyan. Ang magandang malasalaming kristal na daliri na iyon ang naging sanhi ng Mar-Angel na gininto ang liwanag sa paligid ng kamao upang mabilis na mawala sa napakabilis na bilis. Ang malakristal na daliring iyon ay tila walang katulad na matalas habang pinupunit nito ang Dao Qi sa kamao ni Wang Tian at walang awa na tumusok sa kanyang mga buto. Bastos.
Isang nakakasakit sa puso ang biglang nalipat mula sa kamao ni Huang Tian. Mabilis na naging madilim at malamig ang ekspresyon ni Huang Tian. Ang napakalaking gininto ang liwanag na mga pakpak sa likod niya ay pumutol sa kalangitan na parang talam at humampas kay Xiaoyan na parang kidlat na bilis. Explode. Mabilis na umatras ang katawan ni Xiaoyan habang umaatake si Huang Tian. Nagbago ang kanyang handsil at sumilay ang malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang pink na kristal na daliri sa palad ni Huang Tian ay biglang naging isang nakakatakot na alon ng apoy habang ito ay sumabog. Ang pink na alon ng apoy ay humampas sa kalangitan. Ang nakakatakot na temperatura nito ay agad na pinasingaw ang anumang kahalumigmigan sa lugar. Sumunod ang galit na dagandong ni Huang Tian habang kumalat ang alon ng apoy. Nagkaroon siya ng kaunting pinsala. Mabilis na nagdilim ang kalangitan matapos kumalat ang alon ng apoy. Muling lumitaw ang katawan ni Huang Tian sa harap ng mga mata ng lahat. Ang mga talukap ng mata ng marami ay kumaibot nang makita ang kasalukuyang anyo ni Huang Tian. Ang kasalukuyang Huang Tian ay hindi nakalmado gaya ng dati. Karamihan sa kanyang mga damit ay nasunog. Nasunog ang buong braso niya. Isang madugong butas ang tila dumiretso sa kanyang palad. Walang dugong umagos mula sa sugat na ito dahil pati ang kanyang mga daluyan ng dugo ay nasira na rin ng mataas na temperatura. Kung si Huang Tian ay hindi kaagad nakariyak kanina, malamang napailay ang kanyang buong braso. Nakakapanghinayang. Si Xiaoyan, na mabilis na umatras, ay nanghihinayang umiling nang makita ang figurang ito. Nakahanap siya ng pagkakataon dahil sa pagmamataas ni Huang Tian, ngunit hindi niya ito nagawang masugatan ng husto. Gayunpaman, medyo magulo kung ang nakakatakot na bilis ng taong ito ay ganap na may palabas. Talagang may kakayahan siya bilang pinuno ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Kahit na umasa si Xiaoyan sa lakas ng Purifying Demonic Lotus Flame, nagawa lang niyang makaranas ng hindi nakamamatay na pinsala si Huang Tian sa labanang ito. Kung ikukumpara sa pinuno ng Hall of Souls, tila mas mahirap pakitunguhan si Huang Tian. Lubhang madilim ang ekspresyon ni Huang Tian habang nakatayo siya sa langit sa di kalayuan. Nakayuko ang kanyang ulo habang pinagmamasdan ang sarili niyang miserableng anyo. Ilang sandali pa, tumawa siya dahil sa matinding galit. Mabuti, mabuti. Talagang karapat-dapat kang maging isang taong kayang talunin ang pinuno ng Hall of Souls. Talagang minamaliit ka ng haring ito ngayon. Kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan. Gayunpaman, isang pag-iingat ang bumangon sa kanyang puso. Nararamdaman niya ang isang malawak at makapangyarihang Daoqi na umaalingaw-ngaw sa loob ng katawan ni Huang Tian sa sandaling ito. Tila galit na galit ang pinuno ng tribo ng Tribong Heaven Demon Phoenix. Rumble. Ang makakapal na maitim na ulap ay biglang lumundag mula sa kalangitan matapos ang malawak at makapangyarihang Daoqi sa loob ng katawan ni Huang Tian ay nagsimulang kumulo. Isang malakas na dagandong ang ibinuga mula sa madilim na ulap bago umalangaw-ngaw sa lupa. Demon Phoenix Holy Statue. Biglang umungal si Huang Tian sa kalangitan habang nabuo ang madilim na ulap. Nagsimulang mag-transform ang kanyang katawan. Isang gintong liwanag ang bumaril at isang 10,000 talampakan na malaking Demon Phoenix ang lumitaw sa mundong ito at pinawi ang araw. Kumalat ang sunod-sunod na alon ng nakakatakot na pressure sa napakaraming paraan, na nagdulot ng takot sa maraming nakapaligid na eksperto. Ang Huang Tian na ito ay talagang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Talagang itinulak niya si Huang Tian sa isang lawak. Medyo nagulat ang mga mata ni Yao Ming pagkatapos niyang makita ang pagbabagong ito. Mabilis na naging seryoso ang ekspresyon niya. Pagkatapos magbago sa kanyang aktwal na anyo, ang lakas ni Huang Tian ay tataas ng hindi bababa sa 3 antas. Hindi maganda ang kalagayan ni Xiaoyan. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos makita ang napakalaking nilalang sa kalangitan. Ang mga pakpak ng Heaven Demon Phoenix ay parang metal. Ang aktwal na anyo ni Huang Tian ay maaaring manatiling maayos kahit na pilit niyang tinanggap ang pag-atake mula sa 3 o kahit 4 na bituin na si Dao Sheng. Dagdag pa sa kanyang nakakatakot na bilis, para lang siyang slaughtering machine. Anumang bagay ay mababasag sa isang pakpak ng kanyang mga pakpak. Ito ay medyo mahirap. Ho! Ho!
Ang napakalaking demon phoenix na ginawang anyo ni Huang Tian ay malumanay na nagpakpak ng kanyang mga pakpak. Isang mabangis na hangin ang umihip sa lupa. Nakatitig ang matalim niyang mga mata kay Xiaoyan habang ang kalupitan ay bumungad sa kanila. Gusto niyang talunin si Xiaoyan gamit ang kanyang mga kamay sa pinakakaawa-awang paraan. Bang! Ang 10,000 talampakan na malalaking pakpak ni Huang Tian ay biglang kumakapak nang ang ideyang ito ay dumaan sa kanyang ulo. Ang buong kalangitan ay tila lumabo nang ang kanyang malaking katawan ay napunit sa kalangitan sa isang nakakagulat na bilis. Kaya naman, isang malaking itim na spatial crack ang napunit sa kalangitan sa isang iglap. Isang galit na parang kulog na pagsabog ang yumanig sa tainga ng ilan sa mga malapit na eksperto hanggang sa damaloy ang sariwang dugo. Ang matayog na bundok sa ibaba ay pilit ding ginawang abo ng nakakatakot na nakakasakit na alon ng hangin na ito. His. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang malanghap ng marami ang malamig na hangin. Ang nakakasakit na strike na ito ay hindi nangangailangan ng isa na gumamit ng anumang Dao skill. Ang katawan ng kasalukuyang Huang Tian ay isang nakakatakot na Dao skill. Mamamatay ang mga humipon nito. Maging ang isang elite na katawan ng Dao Sheng ay magiging madugong ambon kung ang isa ay tinamaan nito. Isang malabong nilalang ang napunit sa kalangitan at lumapit sa maitim na mga mata. Kahit na medyo malayo pa, ang nakakatakot na presyon ng hangin ay tumama na sa katawan ni Xiaoyan. Ang magulong daloy ay parang mga wind blades habang walang awa silang humahampas sa katawan ni Xiaoyan. Mo. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan. Mabilis na nakabuo ng ilang seal ang magkabilang kamay niya. Isang malaking espiritual na ilusyonaryong figure ang mabilis na lumitaw sa labas ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, ang isang nanginginig na espiritual na pagbabago ay galit at walang awa na bumangga sa napakalaking katawan ni Huang Tian. Talagang nakakatakot ang katawan ni Huang Tian, ngunit si Xiaoyan ay hindi ganap na walang magawa laban sa kanya. Ang perfect heavenly state soul ni Xiaoyan ay ang kaaway ng punong tribo. Bang! Bumagal ang takbo ni Huang Tian matapos hampasin ng spiritual sonic wave ang kanyang katawan. Nabali rin ang ilan sa mga metal na balahibo sa kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay nagbuga ng matinding sakit habang humaharap sa sonic wave na ito. Bastos. Pulang dugo ang mga mata ni Huang Tian matapos tamaan ng spiritual sonic wave. Ang kanyang mga mata ay may bisyo habang nakatitig kay Xiaoyan. Matatag niyang tiniis ang matinding sakit sa loob ng kanyang kaluluwa habang ipinapapak niya muli ang kanyang mga pakpak at patuloy na walang awang sumugod kay Xiaoyan. Hanggat nagawa niyang hampasin ang katawan ni Xiaoyan, tiyak na mamamatay si Xiaoyan. Sa pagtataya ni Huang Tian sa lahat, ang catamaran na dulot ng Yellow Spring Divine Anger ay agad na hangina, at siya ay dumating na naniningil sa mas matinding bilis. Sa hitsura nito, malinaw na pinaplano niyang patayin si Xiaoyan sa isang welga. Mo! 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 Nag-iba ang ekspresyon ni Xiaoyan nang napagtanto niyang lalabas na si Huang Tian. Hindi niya magawang umatras sa sandaling ito. Si Huang Tian ay mas mabilis kaysa sa kanya, at anumang pagtatangkang umiwas ay haantong lamang sa paghabol sa kanya ni Huang Tian. Sa oras na iyon, malamang na masugatan si Xiaoyan sa kabila ng lakas ng kanyang pisikal na katawan. Isang walang awa na ekspresyon ang agad na sumilay sa mga mata ni Xiaoyan. Muli siyang gumawa ng ilang mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Muling lumitaw ang isang ilusyon, at sa pagkakataong ito, 3 beses na pinakawalan ni Xiaoyan ang Yellow Spring Divine Anger. Ang 3 Yellow Spring Divine Angers ay isinalin sa 3 espiritual na sonic wave attacks. Ang mga dalubhasang iyon, na orihinal na lumayo sa malayo, ay napailing hanggang sa tumalsik ang sariwang dugo mula sa kanila. Nagmamadali silang umatras pa na may takot na mga mukha. Bang bang bang. Ang 3 malalaking espiritual na pag-atake ng alon ay walang awang tumama sa katawan ni Huang Tian, na naging sanhi ng pagkawatak-watak ng kanyang mga gininto ang balahibo. Ang maliwanag na gininto ang liwanag na nakapalibot sa kanya ay mabilis na lumabo. Kahit na may lakas si Huang Tian, ang tinamaan ng 4 na Yellow Spring Divine Anger ay naging sanhi ng matinding panginginig ng kanyang kaluluwa. Isang sakit na tumatagos sa puso ang kumalat sa bawat parte ng kanyang katawan.
Niwala siyang lakas para ay pakpak ang kanyang mga pakpak. Nakakatakot na espiritual na sonic wave. Si Yao Ming sa di kalayuan, nakaramdam ng matinding takot sa kanyang puso habang nakatingin kay Xiaoyan. Siya ay higit sa lahat ay nakayanan lamang ang isang espiritual na pag-atake sa antas na ito ng 2 beses bago ang kanyang kaluluwa ay gumuho, ngunit si Huang Tian ay nakatanggap ng 4 sa kanila at nanatiling buhay. Ang lakas ng isang advanced 5-star Daosheng ay talagang hindi pangkaraniwang nakakatakot. Xiaoyan, ang haring ito ay makatiis kahit ilang beses mong pakakawalan ang pag-atakeng iyon. Ang piercing pain ay buto sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang isip ni Huang Tian ay naging medyo malabo at baliw habang tinitiis niya ang matinding sakit na ito. Tila tumulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. Galit silang tumingin sa pagod na si Xiaoyan sa di kalayuan. Kinokontrol niya ang kanyang mga pakpak at walang awa niyang ikinumpas ang mga ito. Bang-bang! Ang malaking katawan ni Huang Tian ay lumitaw ilang libong talampakan sa harap ni Xiaoyan pagkatapos niyang i-flap ang kanyang mga pakpak. Isang nakakatakot na daloy ng hangin ang mabilis na pamunit sa katawan ni Xiaoyan. Ang kumukulong Dao Qi sa ibabaw ng katawan ni Xiaoyan ay tila nagkalat dahil sa napakagulong daloy. Ito ay masama. Ang ekspresyon ni Yao Ming at ng iba pa ay lubhang nagbago. Malaking dugo pulang mga mata ang makikita sa maitim na mga mata. Tumingin si Xiaoyan kay Huang Tian, na makakabangga sa kanya sa susunod na sandali. Hindi siya umatras. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang 6 na kulay na makikinang na lotus ng apoy ang dahan-daang lumitaw. Isang aura na maaaring paksain ang mundo ng tahimik na kumalat. Gayunpaman, ihahagis na sana ni Xiaoyan ang fire lotus na ito, na nabuo mula sa 6 na uri ng heavenly flames, nang biglang sumabog ang isang pagsabog mula sa 9 Seren Spring sa ibaba. Isang magaan na haligi ang bumaril sa kalangitan at tumawid sa pagitan ng Xiaoyan at Huang Tian. Ang liwanag na haligi ay nagningning na may 9 na magkakaibang kulay.